ako dating Marcos loyalist. Isa ako sa nakipagdigmaan sa mga salot na dilawan para linisin ang pangalan nila. Para sa pagdating ng pagtakbo nila sa presidential, smooth operation dahil nga malinis na. Pero ano nangyari? Kung sino yung gumawa ng mga karumal-dumal na paratang sa kanila, yun ngayon ang kasama nila sa Malacanang. Ginawa kaming gago ngayon. Patapos namin digmain ng mga dilawan, bumagsak na sa amin, talo na namin yung dilawan Tapos ngayon, Pangulo na siya, naging kakampi. Samantalang yung nangyaring dayaan ng BP 2016, sino ba ang ugat? Sino ba ang daya? Mga dilawan, di ba? Bakit nandiyan sa Malacanang? Na merong abutan. What is your opinion about this, sir? Sa opinion ko dyan, karapal masyado. Isipin mo na in public, mag-aabot ka. Ibig sabihin, talagang napakasama ng nangyayari sa panahon ngayon. Kasi para sa akin hindi ko masasabing edited dyan kasi may slow-mo May slow motion At saka kung sino man ang nag-edit yan, ikaw, Pangulo, gagawan mo ng fabricated video? Aba, para ka nagtampo sa bigas. Kaya yan, nanggaling din sa loob kung bakit merong lumabas na ganyan. Ibig sabihin, hindi na sila kontento sa pamamahala ngayon, kaya inilalabas na ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Okay sir, ano yung opinion mo sa ngayon patuloy na panggigipit kay VP Sara Duterte talking about doon sa pagtalakay ng Office of the Vice President Budget? Actually, yan nga nagtataka ako dyan. Ang ganda ng tanong mo, kaibigan, dahil yan talaga gusto kong expose. Bakit kailangang imbestigahan ang budget? Di kung kailangan imbestigahan ang budget ng Office of the Vice President, di lahat sila imbestigahan. Bakit nakapokus lang kayo, sinisingular nyo lang? Bakit bukod tangi si Ma'am BP Sara Duterte ang iniimbestigahan ang budget? Bakit si Ma'am BP Sara Duterte lamang ba ang may budget? Lahat naman kayo may budget di pa imbestigahan kayong lahat. Transparency tayo. Bakit nakapokus lang kayo kay Ma'am Sara Duterte? Takot na kasi kayo dahil nakikita ng mga tao kung sino ang tunay na gumaganap at nagpapaunlad ng bansang Pilipinas. Alam na nila na ang mga Duterte ay para sa mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Kaya sinisiraan nyo na ngayon. Maaga pa para mamulitika. Huwag muna kayong mamulitika. Kasi kawawa ang mamamayan. Wala namang mapapala ang mamamayan sa mga investigasyon nyo Yan ba, mabubusog pa kami? Giginawa pa ang buhay naming mga mahihirap na mamamayang Pilipino sa mga Senate investigation ninyo, sa mga pag-iimbestiga ninyo sa budget ng Office of the Vice President. Gaganda pa ang buhay namin sa ginagawa nyong investigasyon. Unahin nyo, paunlarin ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan nito naghihirap na. Puro kayo Senate hearing, wala namang mapapala kami dyan. Lumalabas lang ang budget. Pagsasayang ng panahon yan at pagsasayang ng pondo, tigilan nyo na yan. Walang napapala ang mamamayang Pilipino dyan. Yes sir, bali isang linggo lang, sa loob ng isang linggo merong iba't ibang nangyari. Like sample doon sa Kongreso may awayan, pagdating sa Senado may awayan. So ano yung nakikita mo dito? Yun pa nga ang isa Bakit kailangang ipakita nila na nag-aaway-away sila in public? Walang hindi magandang example yan. Mga leader kayo, nag-aaway kayo, nag-aagawang kayo ng mic, nagmumurahan kayo, naghahamunan kayo ng suntukan. Yan ba ang gagayahin ng mga next generation? Patakot naman kayo. Hindi na yan nakakabuti sa bansang Pilipinas. Napapanood yan international. Anong uring politikal ang Pilipinas? Anong uri ng pamamahala ng gobyerno ang Pilipinas? Dapat wag nyong isipin yung internal lang. Isipin nyo rin yung mga nagmamasid sa atin sa labas ng bansa na nakikita kung gaano incompetent ang pamamahala ngayon. Kayo mga politiko nag-aaway sa loob ng Senado, sa loob ng Congress. Ano yan? Ano pinag-aawayan nyo? Pera, yung pondo. Meron dyan, minamadali. Bakit? Bakit kailangan madaliin? Dapat talaga pinag-aaralan ang lahat. Ayaw nyo bigyan ng pagkakataong magtanong. Bakit? Bakit ayaw nyong questionin tapos kini-question nyo yung pondo ni OBP? Samantalang si OBP, si Ma'am Sara Duterte, ginaganap niya ang mandato niya bilang pangalawang pangulo. Ilang disaster, ilang climate na tayo na bagyo, kung ano-ano man, nandun kagad ang Office of the Vice President. Tumutulong kagad, nag-aayuda agad.
Tapos kayo, puro away-away lang kayo dyan. Dapat, panawagan ko sa mga politiko, senador, congressman, pangulo, tama na ang pamumulitika. Gampanan nyo na ang mga mandato ninyo, tulungan nyo na ang mga mamamayang mahirap na Pilipino, solusyonan nyo na ang mga problema, yung pagtaas ng kuryente, pagtaas ng bayarin ng tubig, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng bigas, yan ang unahin ninyong solusyonan. Gawan nyo ng solusyon kung paano mapapagaang ang buhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Wala kaming mapapala sa mga Senate investigation ninyo. Yan ay pagsasayang lang ng pondo ng bayan at pagsasayang ng mga oras ng mga mamamayang Pilipino. Sana tugunan nyo ang tunay na suliranin ng bansang Pilipinas. Huwag kayong pumokus kay Ma'am BP Sara Duterte. Ngayon, okay, gusto nyong imbestigahan ang budget ng OBP. Imbestigahan din kayong lahat na may mga pondo. Lahat kayo sumalang sa investigasyon, transparency kayo. Huwag yung si Ma'am Sara lang ang binabanatan nyo. Bakit? Kayo may mga pondo rin Imbestigahan nyo mga sarili nyo. Okay sir, proceed tayo doon sa ngayon kasi yung mga dating kalaban sa politika ni Bongbong Marcos like sila Pacquiao, sila Tolentino, naging kakampi na ngayon. Praise na praise pa 2 years ago nung sila'y nagbanatan. Ni Bongbong Marcos na ngayon, 'di ba si Pacquiao in-endorse na ni Bongbong Marcos bilang senador this coming election 2025. Ano pong nakikita mo dito? Ang nakikita ko diyan, mga mangga. Mga mangga sila. Mga manggagamit. Iipin nyo. Kasi talaga namang yamado ka kapag nasa administrasyon ka. Yamado ka dahil meron niyang political mechanism. Nasa kanila ang posisyon. Nasa kanila ang power. Nasa kanila ang pera. Nasa kanila ang pondo. Kaya nasa administrasyon sila ngayon. Pero wag nilang i-underestimate ang sentimiento ng mga mahihirap na mamayang Pilipino. Dahil ang boto ng mamayang Pilipino nandun pa rin sa tunay na may serbisyo para sa tao, hindi para sa pansarili lamang. Kaya yung mga yan nasa administrasyon ngayon dahil iniisip nila lamang na lamang sila. Nasa administrasyon Siyempre nasa kanila ang power. Nasa kanila ang koneksyon. Nasa kanila ang pondo. Magagawa nila lahat ng gusto nila na mobilization ng mga pangangampanya dahil nasa administrasyon sila. Pero hindi nila iniisip ang tunay na problema. Hindi nila iniisip ang tunay na puso ng mga mamamayang Pilipino. Matalino na po ang mga mamamayang Pilipino. Huwag nyo lang gamitin ng smart magic. Huwag nyo lang gamitin ng pandaraya. Hindi na kayo mananalo. Tandaan nyo yan. Pero pag kayo nandaya, alam ng Diyos yan. Pero sana naman, maging parehas ang labanan sa eleksyon na to. Kasi hanggat merong smart magic, wala pa rin tamang politiko na uupo sa gobyerno. Mananalo pa rin dyan ang mga artistang hilaw. Mananalo pa rin dyan yung mga walang nagawa sa pamamahala. Kasi nga, may smart magic. Kaya para sa akin, abolish muna yung smart magic na yan kung sakali man dumating ang panahon ng pag-eleksyon. Hindi mo pa naman disqualify na natin. Bali, biro na yung may hawak. Kaya Biro na Korea, pero smart magic yung sinasabi ko, matagal nang na-disqualified yan. na-disqualified nga yan. Pero ang format pa rin, ganun pa rin. Siyempre yung Computerized pa rin. Computerized pa rin. Dapat dyan yung hybrid election system ang gawin nila. Hybrid na nga ang gagawin. Semi lang yun. Semi lang yun. Basta ang smart magic. Semi lang yun. Yes sir, ito sir, Semi lang yun. yes sir. Ngayon sir, tungkol doon sa ikaw muna Ben. Sige. Sir, nabanggit niyo po nung kanina na naging presidente po kayo ng loyalist team nung kampanya. Ngayon po ba may ina-organize po kayong grupo na laban dito sa admin natin ngayon? Wala naman. Wala akong ino-organisan labanan ang administrasyon ngayon. Ang nilalabanan ko rito, yung walang kabuhay-buhay na pamamahala. Yun ang nilalabanan natin. Nilalabanan natin dito yung kahirapan.
yung pagbabago sana na hinahangad nating lahat. Yun ang nilalabanan natin. Wala akong personal na galit dyan sa Pangulong BBM na yan. Kaya lang, hindi niya tinutupad ang pangako niya, hindi niya ginaganap yung mandato niya, talagang magre-react tayo dahil para tayo sa pagbabago at para tayo sa mamamayan at sa bansa natin. Yun ang hinihingi ng mga mamamayan. Ang pagbabago ng antas ng ating mga pamumuhay. Yung magandang pamamahala, hindi yung pangungurakot ang inuuna. Ngayon, puro sila nakapokus sa budget eh. Isa pa nga yan eh, may suggestion nga ako dyan sa budget na yan eh. Dapat personal kong sasabihin, akin sana yun eh. Yung kaso sasabihin ko na ngayon tungkol Sige dyan sa budget. Proposal ko lang para sa budget. Lahat ng mga departamento na yan, mga senador na yan, mga congressman na yan, kung bibigyan man ng budget yan, dapat bago magbigay ng budget, yung meron ng project. Nakuha nyo? Ibig ko sabihin, kapag meron kang project, doon pa lang magkakaroon ng budget. Ang ngayon kasing sistema natin, binibigyan na kagad sila ng mga budget even without proposal of budget, project. Ibig sabihin, halimbawa, bibigyan na to ng budget, pero wala pa naman proposal project kung ano. Basta ikaw meron kang 20 billion para sa project mo. Anong project yon? Wala pa, di ba? Pero meron na kagad naka-release. Kaya ang dapat dyan, bago bigyan ng budget, may project muna. Tama. Di ba? Para magamit talaga yung pera, yung budget sa proyekto. Hindi, may budget, wala pa naman project. Kaya yung minsan, ghost project ang nangyayari. Lumabas ang budget, pero wala project. Get or no get? Okay sir, ilang ho kayo? Isa po kayong dating loyalista, yun po sa inyo. Hindi na ako loyalista ngayon ha. Dati. Okay, ano yung opinion niyo po patungkol po kay Amy Marcos? Sabi niya kaibigan niya yung mga Duterte, what is your opinion or yung inyong pahayag about yan? Si Ma'am Amy, okay naman sana si Ma'am Amy, wala namang problema sa kanya. Ang isa lang na hindi ko nagustuhan, Ma'am Amy, Senator, pasensya na po. Pero ang isa lang na hindi maganda, kung alam nyo man po na may bisyo ang ating Pangulo, yung kapatid nyo na ganon, dapat naman po hindi nyo na pinus na tumakbo siya ng Pangulo. Nakita nyo resulta, nagkakagulo-gulo tayo ngayon. Kasi nga, hindi competent ang pamamahala. Nakikinig siya sa dikta ng paligid. Wala siyang sariling decision making. Kaya yan ang nakita ko na medyo kahinaan ng ating Senator Amy Marcos. Yun ang hindi ko nagustuhan. Sa pamamahala ni Senator Amy, okay naman, wala namang problema. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya, yung hindi niya tayo tinimbrihan o hindi niya na sana ipinagpatuloy na tumakbong Pangulo ang kanyang kapatid para na hindi naggewang-gewang ang gobyerno natin ngayon. Si Harry Roque Harry Roque. Si Eric yan. Para hindi di ba? Si Harry Roque. Sir, may Yun lang ang ano ko. Ma'am Amy, Ma'am Senator Amy Marcos, maganda po ang pamamahala nyo. Wala po akong masabi sa inyo. The best po. Ang problema lang po, yung pinatakbo nyo ang kapatid nyo ng Pangulo. Ngayon, eto na tayo. Gewang-gewang ang gobyerno. Sir, may tanong ako sa iyo, sir. Okay. Kahapon kasi, nagdeklara po ng senatorial si Marcos, di ba? Pero si Amy, hindi umattend. Ano po yung nababasa mong indication bakit hindi siya umattend? Parang gusto niya pa rin pa maglaro sa Duterte at Marcos ngayon, kaya personally hindi siya nag-attend. O personal na paningin mo, may posible kayang mag-withdraw siya sa slate ng kanyang kapatid? Tatakbo siyang independent? Hindi natin actually hindi ko Sa'yo, personal na hindi ko ano? masasagot ang eksakto na kung ano yung gusto ni Senator Amy dyan ha. Pero for my own opinion, Oh, yan. and I am entitled to have own opinion. Yes, sir. Kaya sasabihin ko ang opinion ko. Hindi siya dumalo dyan dahil masama ang loob niya sa kanyang kapatid. Number 1 yan. Sa aking opinion ha. Yes. Hindi yan sinasabi niyo ng talagang kasaramdaman niya. Masama ang loob niya dyan. Pangalawa, hindi niya gusto yung lineup. Pangatlo, maaaring yun nga, baka mag-independent or baka dahil nakita niya ang magandang pamamahala ng Duterte, baka dun sa linya. Yan ang isang isang tanong dyan. Kaya lang,
Kung ano man ang kanyang layunin doon sa hindi niya pagdalo, siya lang nakakaalam nun. Kung bibigyan niya natin ng kahulugan para sa akin, hindi niya nagugustuhan yung lineup. Pangalawa, masama loob na sa kapatid niya. Kasi nga, mismong siya nabigo sa inaasahan niya sa mismong Thank kapatid you, Ma'am niya. Josie. Sige Kasi po, ma'am. binigyan na sila ng pagkakataong Thank you so much po, makabalik Ma'am sa Josie. palasyo ng Malacanang. Pero ano ngayon nangyari? Di ba? Sinayang nila. Sinayang niya ako, dating Marcos loyalist. Isa ako sa nakipagdigmaan sa mga salot na dilawan para linisin ang pangalan nila. Para sa pagdating ng pagtakbo nila sa presidential, smooth operation dahil nga malinis na. Pero ano nangyari? Kung sino yung gumawa ng mga karumal-dumal na paratang sa kanila, yun ngayon ang kasama nila sa Malacanang. Ginawa kaming gago ngayon. Patapos namin digmain ng mga dilawan, bumagsak na sa amin, talo na namin yung dilawan eh. Tapos ngayon, pangulo na siya, naging kakampi. Samantalang yung nangyaring dayaan ng BP 2016, sino ba ang ugat? Sino ba ang daya? Mga dilawan, di ba? Bakit nandiyan sa Malacanang? Sir, honest na sagot ko. Sagot lang. Kasi sabi niyo kanina, si Senator Amy, wala kayong masasabi sa kanya bilang isang senador. Pero nagka-problema kayo, kumbaga dismayado lang po kayo doon sa hindi niya pag-sasabi ng katotohanan na meron palang ganun na health issue sa kanyang kapatid. Tumoto niyo po pa rin po kayo. Senator Amy Marcos. Yan, maganda po Honestly yan. speaking, wala sa puso. Tatakbo ba siya? Yes, yes, kasama po sa top 2 Tatakbo siya. 12. Ang totoo lang, ito, magsusorry ako. Hindi ko na itatakbo. Kasi, yung usapin bayan at mamaya, nakasalalay yan sa pamilya. Yes po, Ma'am Catalina, bawal pa rin po. Ikaw, alam mo ang sitwasyon ng kapatid mo. Bakit hindi mo na-inform ang mamamayan? Or hindi mo na dapat inform kasi kapatid mo yan eh. You must to protect your dignity of your brother. Yes. Naintindihan ko yun at nararamdaman ko yun. O proteksyonan mo yan. Pero hindi mo na dapat, ibinulong mo na sa kanya, utol, huwag ka nang tumakbo. Kasi baka hindi maging maganda ang pamamahala dahil hindi mo, ayan, meron ganyang issue. O meron ako nakikita sa'yo na negatibo.